Ang itim na sasakyan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang makintab na hiyas sa gitna ng magulo at maalikabok na eskinita. Hindi ito bagay dito, para itong isang agila na napadpad sa pugad ng mga maya. Mula sa loob ng Ara's Laundry Shop, isang maliit na espasyo na amoy sabon at pawis, pinanood ito ni Althea Reyes. Bawat kuskus niya sa maruming kumot ay may kasamang bigat sa kanyang mga braso at isang panalangin sa kanyang isip. Sana umabot. Biglang nag-vibrate ang mumurahin niyang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Isang text message mula sa ospital. Miss Reyes, paalala lang po sa inyong natitirang balanse na 50,000 piso para sa operasyon ni Gangan Elena Reyes. Kailangan po itong mabayaran sa loob ng linggong ito. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. 50,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kinikita niya sa labada ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw at sa gamot ng kanyang ina. Napayuko si Ra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Kailangan niyang maging matatag. Para sa nanay niya. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Napatingala si Ara, isang babae, nasa mga 60 anyos, ang nakatayo doon. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, may mga perlas sa leeg, at may bitbit na mamahaling handbag. Ang bango ng kanyang pabango ay tila lumalaban sa amoy ng detergent sa hangin. Ito ang babaeng bumaba mula sa itim na sasakyan. Ikaw ba si Althea Reyes? Tanong ng babae. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Opo, ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Magalang na sagot ni Ara habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa duster. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, sinuri nito ang buong paligid, mula sa mga nakasampay na damit hanggang sa lumang washing machine sa sulok. May awa sa mga mata nito, ngunit meron ding ibang bagay na hindi mabasa ni Ara. Sumama ka sa akin, sabi ng babae. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. Bago pa man makapag-isip si Ara, dinala na siya ng kanyang mga paa palabas ng shop at papasok sa malamig na loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay dumampi sa kanyang balat na basang-basa ng pawis. Ako si Soledad de Villa, pagpapakilala ng babae, nang umandar na ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. De Villa, ang pangalan ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Ano ang kailangan ng isang De Villa sa isang hamak na tagalabada na tulad niya? Mayroon akong alok para sa iyo, Hija. Diretsong sabi ni Doña Soledad. Isang alok na babago sa buhay mo. Kinuha nito ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at inilabas ang mga papeles. Inilahad din nito ang isang litrato. Isang lalaking nakangiti. Masigla ang mga mata at puno ng buhay. Napakagwapo. Ito ang anak ko, si Angelo. Bumalik ang pait sa boses ni Doña Soledad. 5 taon na ang nakalipas mula nang maaksidente siya. Namatay ang kanyang nobya at siya. Nabuhay siya, pero isang anino na lang ng dati niyang sarili. Hindi na siya makalakad. At mas malala pa, nakakulong siya sa sarili niyang kadiliman. Sinubukan na namin ang lahat, mga doktor, therapist. Pero wala nang gustong tumulong sa kanya dahil isinusumpa niya ang lahat. Nakinig lang si Ara. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Hindi niya maintindihan kung saan patungo ang usapang ito. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Pagpapatuloy ni Doña Soledad. Kung paano mo inalagaan ang iyong ina, ang iyong pasensya, ang iyong kabutihan. Kailangan ka ng anak ko, Althea. Kailangan ka ni Angelo. Po, anong ibig niyong sabihin? Gusto kong pumasok ka sa pamamahay namin. Gusto kong pasayahin mo siya. Ibalik mo ang ngiti sa kanyang mga labi. Ibalik mo ang buhay sa kanyang mga mata. Gawin mo ang lahat para maibalik ang anak ko sa akin.
Natahimik si Ara. Ang hinihiling ng babae ay imposible. Paano niya gagawin yon? Alam kong malaki ang hinihiling ko, sabi ni Doña Soledad, na tila nababasa ang kanyang isip. Inilapag nito ang isang kontrata sa kanyang kandungan. Basahin mo. Binuklat ni Ara ang mga papel. Ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin, ngunit ang mga numero ay malinaw na malinaw. Isang bahay, isang lupa, at isang halaga ng pera na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Sapat na para sa operasyon ng nanay niya at higit pa. Napatingin siya kay Doña Soledad, hindi makapaniwala. Kapalit ng kaligayahan ng anak ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyan. Isang kinabukasan na hindi mo kailanman pinangarap, mahinahong sabi ng matanda. Bumigat ang paghinga ni Ara. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal o isang bitag? Ang kapalit ay ang pagpasok sa buhay ng isang lalaking galit sa mundo. Isang lalaking sawi. Parang ibinebenta niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit muling sumagi sa kanyang isip ang text message, ang mukha ng kanyang ina na nakaratay sa kama ng ospital, ang takot na baka mawala ito sa kanya dahil lang sa wala siyang pera. Kinuha ni Doña Soledad ang isang gintong pluma mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Ara. Ang dulo nito ay kumikislap, naghihintay. Pumirma ka at magbabago ang buhay mo magpakailanman. Ano ang sagot mo, Hija? Bumukas ang dambuhalang gate na bakal na parang bibig ng isang halimaw. Nilulunok ng buo ang sasakyang sinasakyan ni Ara. Ang daan papasok ay napapaligiran ng perpektong pagkagupit ng mga halaman at mga puno na mas matatanda pa sa lola niya. Sa dulo nito, isang mansyon ang sumalubong sa kanya, puti, malaki at marilag. Para itong isang palasyo mula sa isang fairy tale. Ngunit nang bumaba si Ara mula sa sasakyan at humakbang sa malapad na hagdanan, ibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Malamig. Ang hanging dumadampi sa kanyang balat ay hindi lang dahil sa lilim ng mga puno. May lamig na nagmumula sa mismong bahay. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang kasambahay na nakauniporme. Magandang hapon po, Doña Soledad. Bati nito. Siya si Althea Lydia. Ipakita mo sa kanya ang magiging kwarto niya at ihanda mo siya. Utos ni Doña Soledad bago siya iniwan. Sumunod si Ara sa matandang kasambahay. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya nitong doblehin ang bawat ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas. Ang mga dingding ay may mga nakasabit na painting na mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Napakaluwang, napakatahimik. Masyadong tahimik, parang walang nakatira. Dito ang magiging silid mo, Hija, sabi ni Manang Lydia. Binubuksan ang isang pinto. Mas malaki pa ang kwarto sa buong apartment na tinutuluyan nila ng kanyang ina. May sarili itong banyo at isang bintanang tanaw, ang malawak na hardin. Ngunit kahit ang silid na ito ay may kakaibang lamig. Ang silid ni Senyorito Angelo ay nasa dulo ng pasilyong yan, sabi ng matanda. Itinuturo ang isang direksyon. Mag-iingat ka sa kanya, Hija. Mainitin ang ulo niya. May lungkot sa boses ni Manang Lydia. Naiwan si Ara na mag-isa. Inilapag niya ang maliit na bag na dala niya. Naghugas siya ng muka at nagpalit ng damit. Oras na. Kailangan na niyang harapin ang dahilan kung bakit siya naroon. Nagpunta siya sa kusina at naghanda ng isang tray. Nagluto siya ng mainit na sopas. Isang simpleng sopas na laging niluluto ng nanay niya para sa kanya kapag siya ay may sakit. Baka sakaling magustuhan din ito ni Angelo. Habang paakyat siya sa hagdanan, dala ang tray. Lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Huminto siya sa tapat ng pintong itinuro ni Manang Lydia. Dahan-dahan siyang kumatok. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas ng kaunti. Sir Angelo? Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa loob.
Sinundan ng isang sigaw. "Lumayas ka!" Napaurong si Ara. Ang boses na yon ay puno ng galit at sakit. Ngunit isinantabi niya ang kanyang takot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang silid ay balot sa dilim. Ang makakapal na kurtina ay nakasara. Hindi pinapapasok ang kahit katiting na sinag ng araw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. At sa gitna ng dilim, nakaupo sa isang wheelchair na dingi ay isang anino ng isang lalaki. "Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong lumayas ka." Sigaw ulit nito. "Sir Angelo," mahinang sabi ni Ara, "nagdala po ako ng hapunan ninyo." Dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair nito, papalapit sa liwanag. At doon, nakita ni Ara ang mukha ni Angelo de Villa. Ang gwapong mukha mula sa litrato ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon ay may bakas ng pait. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, puno ng galit na nakatutok sa kanya. "Hapunan?" Tumawa ito ng mapakla. "Hindi ko kailangan ng pagkain mo. Magkano ang binayad sa'yo ng nanay ko para magpanggap na may pakialam ka?" Natigilan si Ara. "Hindi po. Huwag ka nang magsinungaling." Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Alam ko ang mga katulad mo. Isa ka lang sa kanila. Isang desperadang babae na handang gawin ang lahat para sa pera." Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Angelo ang tray mula sa kamay ni Ara at ibinato ito sa sahig. Kumalat ang mainit na sopa sa mamahaling carpet. Ang tunog ng nabasag na plato ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Umalis ka dito! Hindi kita kailangan!" Nanginginig si Ara, hindi sa takot, kundi sa halo-halong emosyon. Nasasaktan siya, napapahiya, at nagagalit. Napayuko siya para sana pulutin ang mga bubog, ngunit natigilan siya. Sa likod ni Angelo sa ibabaw ng isang aparador, nakita niya ang dahilan. Ang buong pader ay puno ng mga litrato ng isang napakagandang babae, si Isabella. Ang kwarto ay hindi isang kwarto, isa itong dambana. Tumayo si Ara. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Tumakbo siya palusong sa pasilyo, palayo sa madilim na silid na iyon, palayo sa lalaking puno ng galit. Ang palasyo ay naging isang kulungan. Napasandal siya sa pader, humihikbi. Tinatanong ang sarili kung ano ang pinasok niya. Ito ba talaga ang halaga ng kinabukasan na ipinangako sa kanya? Mukhang hindi naging maganda ang unang araw mo. Napatingala si Ara. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatayo sa paanan ng hagdan. Gwapo ito at may ngiti sa mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. "Ako si Victor," sabi nito. Iniabot ang kamay. "Pinsan ako ni Gelo. Welcome to the family." Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Angelo Gelo de Villa nang magising siya. Galit sa liwanag na pilit sumisilip sa ilalim ng kortina. Galit sa katahimikan ng mansyon. At higit sa lahat, galit sa alaala ng babaeng pumasok sa kanyang teritoryo kahapon. Althea Reyes. Inaasahan niyang tatakbo itong umiiyak palabas ng bahay. Isusumbong siya sa kanyang ina. At hindi na babalik kailanman. Iyon ang laging nangyayari. Pero hindi. Nanatili siya. Ang katotohanan yon ay mas lalong nagpagalit sa kanya. Napatingin siya sa sahig. Nandoon pa rin ang mga basag na piraso ng plato. At ang tuyong mantsa ng sopas sa carpet. Isang paalala ng kanyang bagsik. Isang tropeyo ng kanyang pagkasuklam sa mundo. 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa dilim na ito. Ang kanyang silid ay naging kanyang kulungan at kanyang santuaryo. Dito, ang alaala ni Isabella ay buhay. Dito, ang kanyang sakit ay totoo.
Dito, walang sino man ang makakaabot sa kanya. Hanggang sa dumating ang babaeng iyon. Simple, ordinaryo, amoy sabon at pagod. Malayong malayo sa kanyang Isabela na amoy mamahaling pabango at parating napapalibutan ng liwanag. Si Isabela ay perpekto. Ang babaeng iyon, isa lang siyang estranghero na may presyo. Napapikit si Jello at muling bumalik ang bangungot. Ang matinis na tunog ng gulong sa basang kalsada. Ang pagkabasag ng salamin na parang 1,000 bituin na sumasabog. Ang huling sigaw at ang nakakabinging katahimikan. Isabela, patawad. Bulong niya sa hangin, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi. Ang mga salitang iyon ay laging kasama ng pait at pagsisisi. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ara. Inihanda ni Gelo ang kanyang sarili. Inihanda niya ang mga masasakit na salita na ibabato niya. Ngunit hindi nagsalita si Ara. Hindi man lang siya nito tiningnan. Dala-dala nito ang isang dustpan at walis. Ngunit hindi niya nilinis ang kalat sa sahig. Sa halip lumapit ito sa bintana. Saglit itong nag-atubili, pagkatapos ay dahan-dahan itong binuksan ng bahagya ang makapal na kurtina. Isang sinag ng araw ang tumama sa sahig na puno ng alikabok. Napapikit si Gelo sa biglaang liwanag. Matagal na siyang hindi nakakakita nito. Pagkatapos, lumuhod si Ara, hindi para linisin ang nabasag na plato, kundi para pulutin ang isa pang bagay na sinira ni Gelo sa kanyang galit kagabi. Isang maliit na architectural model ng isang bahay na nasira ang bubong. Isa iyon sa mga luma niyang gawa. Isa sa mga pangarap na tinapon na niya. Umupo si Ara sa sahig, sa mismong lugar kung saan tumatama ang sinag ng araw. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng glue mula sa kanyang bulsa at maingat, nang may buong konsentrasyon, sinimulan niyang ayusin ang nasirang modelo. Pinanood lang siya ni Gelo, naguguluhan. Ano ang ginagawa niya? Bakit hindi siya nagrereklamo? Bakit hindi siya sumisigaw pabalik? Bakit niya inaayos ang isang bagay na sinadya niyang sirain? Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng kanyang paghinga at ang tahimik na paggalaw ni Ara. Nang matapos ito, maingat niyang inilapag ang naayos na modelo sa isang maliit na mesa na itinulak niya palapit sa bintana. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Tanging isang kakaibang lungkot. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Iniwang bukas ng bahagya ang pinto at ang siwang sa kurtina. Naiwan si Gelo sa katahimikan, nakatitig sa modelong inaayos. Ang liwanag ng araw ay tumatama dito. Ipinapakita ang mga guhit ng pinagdikitang bahagi. Hindi na ito perpekto, pero buo na ulit. Matapos ang ilang minuto, itinulak niya ang kanyang wheelchair. Mabigat, mahirap. Bawat pag-ikot ng gulong ay isang pakikibaka. Ngunit sa wakas, narating niya ang mesa. Tinitigan niya ang maliit na bahay. Nanginginig ang kanyang kamay nang lumipas ang mga araw. Nagkaroon ng isang hindi opisyal na ritual sa pagitan nila ni Gelo. Sa umaga, bubuksan ni Ara ang kurtina ng bahagya. Mag-iiwan siya ng almusal sa mesa sa tabi ng bintana. Aalis siya. Sa tanghali, babalik siya para kuhanin ang plato, na minsan ay nabawasan, minsan ay hindi man lang nagalaw. Sa hapon, uupo siya sa upuang inilagay niya malapit sa bintana at magbabasa ng libro. Isang lumang libro ng mga kwentong pambata na nakita niya sa library ng mansyon. Hindi niya alam kung nakikinig si Gelo. Madalas ay nakatalikod lang ito, nakatingin sa pader na puno ng mga alaala ni Isabela, pero hindi sumusuko si Ara. Isang hapon, habang binabasa niya ang isang nakakatawang kwento tungkol sa isang pilosopong pagong, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang mahinang tawa.
Halos hangin lang. Natigilan si Ara sa pagbabasa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niyang mabilis na iwinak si Nigelo ang kanyang ulo. Pilit na itinatago ang bakas ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Iyon na iyon. Ang unang tunay na emosyon na nakita niya mula rito, bukod sa galit. Isang munting sinag ng araw sa madilim niyang mundo. Napangiti si Ara, isang totoong nangiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang pag-asa. Baka kaya niya. Baka matulungan niya talaga ito. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam ni Ara. Dala ang tanghalian ni Gelo, mas masigla ang kanyang mga hakbang. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Victor mula sa loob ng silid ni Gelo. "Kamusta ka na, insan? Dinalhan kita ng paborito mong wine." Masayang bati ni Victor. Huminto si Ara sa labas ng pinto, ayaw makagambala. "Hindi ako umiinom," malamig na sagot ni Gelo. Gelo, hanggang kailan ka magkakaganyan? 5 taon na. Buhay ka pa. Kailangan mong magpatuloy." Ang boses ni Victor ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Ara, may mali. Parang isang pag-arte. "Madaling sabihin para sa'yo," sagot ni Gelo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ni Victor. "Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Lalo na ngayon na may bago kang kasama." Naramdaman ni Ara na tumayo ang kanyang mga balahibo. Pinag-uusapan siya. Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ni Victor, mas mahina na ang boses na para bang isang sikreto, ay dapat mag-ingat ka. Kanina, narinig ko siyang kausap ang isang kaibigan sa cellphone. Masayang-masaya siya. Sabi niya, malapit nang magbago ang buhay ko. Sana lang ay dalisay ang intensyon niya sa'yo. Insan, alam mo na, sa kalagayan mo. Hindi na narinig ni Ara ang kasunod. Ang mga salita ni Victor ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Kinuha ang mga salita niya at binaluktot. Oo, kinausap niya si Jenna kanina. At oo, masaya siya. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang tumawa si Gelo. Iyon ang pagbabagong tinutukoy niya. Ngunit sa bibig ni Victor, naging tunog ng isang sakim na plano. Pumasok siya sa silid. Agad nang ngumiti si Victor nang makita siya. "Oh, there she is, ang ating anghel." Ngunit hindi kay Victor napunta ang tingin ni Ara, kundi kay Gelo. Ang munting sinag ng araw na nakita niya kahapon ay wala na. Napalitan na ito ng yelo. Mas malamig pa kaysa dati. Iniwasan siya nito ng tingin. "Sir Angelo, narito na po ang tanghalian ninyo," sabi ni Ara. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Hindi sumagot si Gelo. Umalis si Victor makalipas ang ilang sandali. Tinapik pa siya sa balikat at bumulong. "Galingan mo." Nang silang dalawa na lang ulit ang naiwan, mas bumigat ang hangin. Hindi na nagbasa si Ara ng libro. Alam niyang wala nang saysay. Ang pader na sinimulan niyang tibagin ay muling itinayo ni Gelo. Mas mataas at mas matibay. Bago siya umalis, hindi na niya napigilan. "May problema po ba, Sir Angelo? May nagawa po ba akong mali?" Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam. "Nakuha mo na ba ang presyo mo?" Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang patalim. Parang isang sampal ang mga salitang iyon kay Ara. Napaurong siya, ang puso niya ay tila piniga. Tumalikod siya nang walang imik at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, gulong-gulo ang isip, nangingilid ang mga luha. Napadaan siya sa opisina ni Doña Soledad. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ng matanda, ngunit hindi ito kalmado, gaya ng dati. Puno ito ng takot. "Hindi na natin kaya. Palubog na tayo, attorney. Kung hindi makakabalik si Angelo sa kumpanya,
Mawawala sa atin ang lahat. Si Victor ang kukuha ng kumpanya. Natigilan si Ara sa kinatatayuan niya. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pagkatao. Ang kumpanya, si Victor, si Angelo. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Hindi lang ito tungkol sa isang sawimpalad na lalaki. Mas malaki pa rito ang nakataya. Nanatiling nakatayo si Ara sa labas ng opisina. Ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig na marmol. Ang mga salita ni Doña Soledad ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang nakakabinging ugong na nagpatigil sa kanyang mundo. Mawawala sa atin ang lahat. Si Victor ang kukuha ng kumpanya. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pekeng pag-aalala ni Victor, ang pagtatanim nito ng lason sa isip ni Gelo, ang desperasyon sa mga mata ni Doña Soledad nung unang araw na nagkita sila. Hindi siya kinuha para lang maging isang tagapag-alaga. Isa siyang piyesa sa isang laro, isang sundalo na isinabak sa isang digmaan na hindi niya alam na umiiral, isang pakiramdam ng pagkakanulo ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig at masakit na pakiramdam. Ginamit siya. Ang kanyang pangangailangan sa pera ay naging kasangkapan para sa kanilang mga plano. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pag-alis. Kunin ang kanyang mga gamit at tumakbo palayo sa palasyong ito na puno ng mga sekreto. Ayaw niyang maging bahagi nito. Masyadong magulo, masyadong mapanganib. Ngunit bago siya umalis, kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa babaeng nagpasok sa kanya sa gulong ito. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa library kung saan alam niyang madalas mag-isang nag-iisip si Doña Soledad. Nakita niya itong nakaupo sa isang antigong silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang muka ay balot ng pag-aalala. Doña Soledad, mahinang tawag ni Ara. Nagulat ang matanda. Arahija, anong ginagawa mo rito? Narinig ko po kayo, diretsong sabi ni Ara. Ang boses niya ay walang emosyon. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ng abogado. Ang pagkukunwaring kalmado sa mukha ni Doña Soledad ay gumuho. Napalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ng pagod. Isang malalim na pagod na tila dala-dala niya ng maraming taon. May problema po ba ang kumpanya? Tanong ni Ara. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng matanda. Hindi lang problema, Hija. Papunta na kami sa pagbagsak. Doon, sa loob ng tahimik na library na amoy lumang papel at katad, ikinuwento ni Doña Soledad ang lahat. Kung paanong mula nang maaksidente si Gelo, unti-unting ginamit ni Victor ang sitwasyon para makuha ang tiwala ng Board of Directors. Kung paano nito pinalabas na si Gelo ay wala ng kakayahang mamuno. Kung paano nito unti-unting inililipat ang yaman ng kumpanya sa sarili nitong mga kamay. Ang paggaling ni Angelo, hindi lang ito para sa kanya. Humihikbing sabi ni Doña Soledad. Ito ang tanging pag-asa para maisalba ang lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya. Kaya kita kinuha. Ikaw ang huling baraha ko, Ara. Kinumpirma ng mga salitang yon ang lahat ng takot ni Ara. Isa lang siyang kasangkapan, isang sugal. Hindi ko po ito kaya. Nanginginig na sabi ni Ara. Hindi ito ang napag-usapan natin. Ang usapan po ay aalagaan ko siya. Hindi para iligtas ang buong kumpanya ninyo. Tumayo si Ara, handa nang tumalikod at iwan ang lahat. Pakiusap, huwag kang umalis. Pagmamakaawa ni Doña Soledad, ang boses ay basag. Alam kong mali na hindi ko sinabi sa iyo ang lahat, pero nakita ko ang kabutihan sa puso mo. Ikaw lang ang nakikita kong makakatagos sa pader na itinayo ng anak ko. Bumalik si Ara sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang maliit na bag na dala niya noong unang araw. Mag-iimpake na siya, aalis na siya. Ngunit habang tinitiklop niya ang kanyang mga damit,
Isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Jello, ang anino ng isang ngiti, ang mahinang tawa na narinig niya kahapon. Isang patunay na sa ilalim ng lahat ng galit at sakit, nandoon pa rin ang lalaki mula sa litrato. Kung aalis siya ngayon, ano ang mangyayari dito? Iiwan niya itong mag-isa sa kamay ni Victor. Hahayaan niyang malunod ito ng tuluyan sa kadiliman habang ninanakaw ng pinsan nito ang lahat ng dapat ay para sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw na umalis. Ngunit ang puso niya ay bumubulong ng ibang bagay. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na. Hindi na rin ito tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa isang lalaking pinagkaitan ng pagkakataon. Tungkol sa paglaban para sa isang taong nakalimutan na kung paano lumaban para sa sarili. Isinara niyang muli ang aparador. Isang bagong determinasyon ang umago sa kanyang mga ugat. Magpapaiwan siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang bayarang tagapag-alaga. Magpapaiwan siya bilang isang kakampi. Mabilis ang kanyang mga hakbang pabalik sa silid ni Gelo. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Nadatnan niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Sa maliit na siwang na binuksan niya kaninang umaga. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito nang makita siya. Lumapit si Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong lakas. Tumayo siya sa harap ng wheelchair nito, hindi natatakot. Simula bukas, Sir Angelo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na kahit siya ay nagulat na mayroon pala siya. Sasama ka sa akin sa physical therapy. Nakatitig lang si Jello kay Ara. Ang babaeng kahapon lang ay parang isang maamong tupa ay biglang naging isang leona. Ang tapang sa mga mata nito ay hindi niya inaasahan. At sino ka sa akala mo para utusan ako? Malamig niyang tugon. Ipinapaalala rito kung sino ang amo at kung sino ang utusan. Hindi natinag si Ara. Isa po akong empleyado na sumusunod sa kontrata. Ang pasayahin kayo. At hindi po kayo magiging masaya kung habang buhay kayong magiging anino sa sarili niyong pamamahay, Sir Angelo. Hahayaan niyo na lang ba na angkinin ni Sir Victor ang lahat ng dapat ay sa inyo? Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Gelo na parang mga punyal. Alam na niya. Paano niya nalaman? Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi po ako bulag at hindi po ako tanga. Mas mahinahon niyang sabi. Gusto ko lang pong tumulong. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, natalo si Jello sa isang argumento. Hindi dahil sa lakas ng boses, kundi dahil sa bigat ng katotohanan sa mga salita ni Ara. Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas si Angelo de Villa sa mansion, hindi para magpa-check up, kundi para sa isang bagay na kinasusuklaman niya, ang pag-asa. Ang rehabilitation center ay amoy antiseptic at determinasyon. Ang bawat sulok ay may mga taong lumalaban, mga taong pinipilit ibalik ang dati nilang lakas. At kinasusuklaman niya ang lahat ng iyon. Kailangan nating subukan kung may lakas pa ang mga binti mo, Mr. De Villa, sabi ng therapist, isang lalaking may professional ngunit walang emosyong boses. Inalalayan siya ng therapist at ni Ara para tumayo mula sa wheelchair at kumapit sa parallel bars. Nang maramdaman ng kanyang mga paa ang sahig, ang buong bigat ng kanyang katawan ay tila 1 tonelada. Nang hina ang kanyang mga tuhod, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit at sa matagal na hindi pagkilos. Hindi ko kaya, sabi niya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Bibitaw na sana siya. Babalik na lang siya sa kanyang silya, sa kanyang madilim na silid. Ngunit may isang kamay na humawak sa kanya. Isang kamay na maliit at magaspang dahil sa paglalabada, pero mainit. Kaya niyo po yan, sir. Bulong ni Ara. Hindi ito awa. Ito ay paniniwala.
Isang hakbang lang. Tumingin si Gelo sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang sarili niyang paghihirap na sumasalamin doon. Ngunit nakita rin niya ang isang lakas na hindi niya alam na kailangan niya. Humigpit ang kapit niya sa mga bakal na baras. Itinaas niya ang kanyang kanang paa. Nanginginig. Mabigat. Ngunit inihakbang niya ito. 1 pulgada lang. Pero para sa kanya, para itong pagtawid sa isang karagatan. Ang buong sesyon ay isang impyerno. Ngunit hindi binitawan ni Ara ang kanyang kamay. Pauwi. Nakasandal si Gelo sa bintana ng sasakyan. Pagod na pagod ang katawan at isip. Dumaan sila sa isang bagong tayong gusali. Isang modernong obra maestra ng salamin at bakal. Ang ganda ng brise soleil nila. Biglang lumabas sa bibig ni Gelo. Bago pa niya ito mapigilan. Pinag-isipan ang daloy ng hangin at liwanag. Hindi lang forma, may function. Napatitig sa kanya si Ara mula sa salamin, nagulat. Nagpatuloy si Gelo na tila binuksan ang isang gripo na matagal nang nakasara. Maganda ang structural integrity. Halatang pinag-aralan kung paano tatayuan ang gusali nang hindi sinisira ang natural na tanawin. Iyan ang tunay na arkitektura. Hindi niya namalayan, nagsasalita na siya ng may sigla. Ang siglang matagal na niyang ibinaon kasama ni Isabela. Natahimik siya bigla, nahihiya sa kanyang sariling pagkahumaling. Ngunit nang tiningnan niya si Ara, walang panghuhusga sa mga mata nito. Tanging isang tunay na interes. Hindi ko po naintindihan ang lahat ng sinabi niyo, sir. Nakangiting sabi nito. Pero ang ganda pong pakinggan. Gabi na. Bumalik na si Gelo sa kanyang madilim na silid. Ngunit ngayon, may iba na. Ang dilim ay hindi na kasing komportable ng dati. Para na itong isang kulungan na ngayon niya lang napansin ang mga rehas. Napatingin siya sa isang sulok ng kanyang silid, sa kanyang lumang drafting table na nababalutan na ng alikabok. 5 taon na niya itong hindi ginagalaw. Dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang wheelchair palapit dito. Hinipan niya ang alikabok sa ibabaw. Kumuha siya ng isang malinis na papel at isang lapis. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi sa halo-halong emosyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, gumuhit si Gelo de Villa. Isang linya. Isang simula. Sa labas, sa may bintana ng sala, nakita ni Victor ang pagdating ng sasakyan. Nakita niyang inaalalayan ni Ara si Gelo pababa. Nakita niya ang kakaibang ng ngiti sa labi ng pinsan niya. Isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Victor. Napalitan ito ng isang malamig at determinadong tingin. Hindi pwedeng mangyari to. Bulong niya sa sarili. Ang bawat araw ay naging isang laban na sabay nilang hinaharap. Sa umaga, ang nakakapanghinang physical therapy. Sa hapon, ang mga kwento ni Ara na unti-unting nagbabalik ng kulay sa mundo ni Gelo. Hindi na lang libro ang binabasa ni Ara. Ikinukwento na niya ang kanyang simpleng buhay sa labas. Ang mga nakakatawang customer sa laundry shop, ang mga pangarap ng kanyang ina. At nakikinig si Gelo. Bawat kwento ni Ara ay parang isang bintana, palabas sa kanyang kulungan. Isang hapon, habang naglalakad sila, o mas tamang sabihin, habang inaalalayan ni Ara si Gelo, sa bawat nanginginig na hakbang, sa hardin, biglang nawalan ng balanse si Gelo. Aray! Pareho silang natumba sa malambot na damuhan. Si Gelo ay bumagsak sa ibabaw ni Ara. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang paghinga ni Gelo ay humahalo sa paghinga ni Ara. Sa unang pagkakataon, hindi sakit o galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi pagkagulat. At isang bagay pa na hindi niya masabi kung ano. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Amoy ni Gelo, isang halo ng mamahaling sabon at ang kakaibang amoy
ng kalungkutan ay pumuno sa kanyang mga pandama. "Sorry," sabay nilang sabi, at pagkatapos ay mahina silang natawa. Ang tawang iyon ay parang musika sa tahimik na hardin. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at utusan. Hindi sila pasyente at tagapag-alaga. Dalawang tao lang sila, nakahiga sa damuhan, pinagtatawanan ang kanilang sarili. Ngunit may isang pares ng mata na nanonood mula sa malayo. Mula sa bintana ng library, nakita ni Victor ang lahat. Ang pagbagsak, ang paglapit ng kanilang mga mukha, ang tawanan, at kumuyom ang kanyang mga kamao. Alam niyang kailangan na niyang kumilos. Ang paggaling ni Gelo ay hindi lang isang posibilidad. Nagiging katotohanan na ito at hindi niya iyon hahayaan. Kinabukasan, hinanap ni Victor si Ara. Nakita niya itong mag-isang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. "Althea," tawag niya. Ang boses ay puno ng pekeng kabaitan. "Sir Victor," magalang na bati ni Ara. "Nakikita ko ang malaking pagbabago kay Gelo. At dahil iyon sa'yo, nagpapasalamat kami." Simula niya. "Kaya lang, bilang isang nag-aalalang pinsan, meron akong dapat sabihin sa'yo para na rin sa proteksyon mo." Kumunot ang noo ni Ara. "Paul!" Sumandal si Victor sa isang puno. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at malungkot. "Alam mo ba ang buong kwento tungkol sa aksidente?" Ang sabi po ni Doña Soledad, "Isang aksidente lang po iyon." Umiling si Victor. "May higit pa roon. Bago ang aksidente, nagkaroon ng matinding pag-aaway si Gelo at si Isabela. Dito mismo sa hardin na ito, narinig ng mga kasambahay, mga masasakit na salita ang binitiwan ni Gelo, mga bagay na hindi mo kayang isipin." Huminga siya ng malalim na parang nasasaktan din siya sa alaala. Umalis si Isabela na umiiyak. Hinabol siya ni Gelo sa kotse. Pareho silang galit. At nangyari na ang nangyari. Tinitigan ni Victor si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Kaya siya nagkakaganyan, Althea. Hindi lang dahil sa pagkawala ni Isabela. Dala-dala niya ang bigat na siya ang dahilan kung bakit ito namatay. Na ang huling alaala niya rito ay ang kanilang pag-aaway. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Ara. Kaya pala ganun na lang kalalim ang sakit. "Kaya mag-iingat ka," pagpapatuloy ni Victor. "Maaring bumait na siya sa iyo ngayon, pero ang multo ni Isabela ay laging nandyan sa pagitan ninyo. Paano kanya mamahalin kung sa tuwing titingin siya sa iyo, ang naaalala niya ay ang babaeng pinatay niya dahil sa galit?" Umalis si Victor. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang pandilig ay nakabitiw sa kanyang kamay. Ang magagandang bulaklak sa paligid niya ay biglang nawalan ng kulay. Kinagabihan, hindi na kasing gaan ng dati ang pakikitungo niya kay Gelo. Bawat ngiti nito, bawat pagbuti ng kanyang kalagayan ay may kasama ng anino ng kwento ni Victor. Naramdaman ni Gelo ang pagbabago. "May problema ba, Ara?" "Wala po, sir," mabilis niyang sagot. Pero sa isang sandali ng kahinaan, habang tinutulungan niya itong umupo sa kama, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ni Gelo, nakita ni Ara ang isang napakalalim na kalungkutan. "Ako ang may kasalanan," bulong ni Gelo, na para bang nabasa niya ang nasa isip ni Ara. "Ako ang pumatay sa kanya." Ang pag-amin na yon ay mas masakit kaysa sa lahat ng sigaw at masasakit na salita na narinig niya mula rito noon. Isang pag-amin na puno ng walang katapusang pagsisisi. Walang nagawa si Ara, kundi ang manatiling tahimik. Ang puso niya ay punong-puno ng awa at sakit para sa lalaking nasa harapan niya. Samantala, sa opisina ni Gelo, may isa pang aninong kumikilos. Maingat na pumasok si Victor. Sa ibabaw ng drafting table, kung saan nagsimulang gumuhit muli si Gelo, may inilapag siyang isang folder. Ang laman nito,
Isang peking report ng isang private investigator. Mga litrato ni Ara sa dati niyang tirahan. Mga gawa-gawang testimonya mula sa mga kapitbahay na nagsasabing si Ara ay may mahabang listahan ng mga lalaking niloko para sa pera. Isang detalyadong kasinungalingan na nagpapalabas na si Ara ay isang propesyonal na manloloko. Inilapag niya ito sa isang lugar kung saan siguradong makikita ni Gelo. Isang bombang naghihintay na sumabog. Kinabukasan, mas maagang nagising si Gelo kaysa dati. May kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang sakit ng mga kalamnan niya ay nariyan pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong pangako. Ang pangako ng paggaling. Itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa kanyang drafting table. Gusto niyang ipagpatuloy ang disenyo na sinimulan niya. Isang maliit na bahay na may malaking bintana na pinapapasok ang lahat ng liwanag. Isang bahay na para kay natigilan siya. Napansin niya ang isang brown folder na nakapatong sa kanyang mga sketch. Hindi yon sa kanya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang unang pahina ay may malaking litrato ni Ara. Pero hindi ang Ara na kilala niya. Ito ay isang Ara na kuha mula sa malayo, mukhang pagod at desperado sa labas ng dati nilang barong-barong. Binasa niya ang unang pangungusap. Background Investigation Report. Althea Reyes. Bawat salita, bawat pahina ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga pekeng testimonya, ang listahan ng mga biktima, ang konklusyon na siya ay isang highly skilled opportunist na target ang mga mayayamang lalaking may kahinaan. Ang lahat ng takot niya, ang lahat ng pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay biglang bumalik. Ang mga salita ni Victor noon, sana lang ay dalisay ang intensyon niya sa'yo. Ang sarili niyang unang akala. Isa ka lang sa kanila. Isang desperadang babae na handang gawin ang lahat para sa pera. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Posible ba? Ang lahat ba ng ito? Ang kabaitan, ang pasensya, ang mga ngiti, ay isang malaking pag-arte lang. Kasabay nito, ang cellphone na iniwan ni Victor sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Isang tawag, ngunit hindi ito tumutunog. Naka-silent mode ito at automatikong sumagot. Naka-loudspeaker. Isang pakana na plinano ng husto. Oh, kumusta na sis? Isang boses ng babae ang narinig mula sa speaker. Ang boses ni Jenna, ang kaibigan ni Ara. Ngunit ang usapan ay pinutol-putol at inedit. Eto, okay lang. Sagot ng boses ni Ara. Malapit na. Konting tiis na lang. Wow! Galing mo talaga. Pagkatapos niyan, buhay reyna ka na. Huwag mo kaming kakalimutan na ha. Siyempre naman, tanga kasi, kaya madaling mauto. Basta makuha ko lang ang tiwala niya, akin na ang lahat. Pinatay ni Gelo ang tawag. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano umasa ulit. Ang babaeng nagbalik ng sinag ng araw sa kanyang mundo. Ang babaeng unti-unti niyang, hindi, isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga binti. Mas matindi pa sa sakit ng pagkawala ni Isabela dahil ito ay sakit ng kataksilan. Isang lason na kumalat sa buong pagkatao niya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Ara. May dalang almusal at may ngiti sa kanyang mga labi. Good morning, Sir Gel. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, ang lahat ng galit na naipon ni Gelo sa loob ng 5 taon, ang galit sa sarili, sa mundo, sa tadhana, ay nagkaroon ng isang target siya. Manloloko. Ang sigaw niya ay umalinggaw-ngaw sa buong mansyon. Hinablot niya ang folder at ibinato ito ng buong lakas kay Ara.
Tumama ito sa dibdib niya at kumalat ang mga papel sa sahig. Ano to? Sigaw niya siya itinuturo ang mga papel. Ito ba ang presyo mo, Althea? Ang buong buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Gulat. Pagkalito. Sakit. Sir, hindi ko alam yan. Huwag kang magsinunggaling. Tumayo si Jello mula sa kanyang wheelchair gamit ang purong galit bilang kanyang lakas. Humakbang siya, isang nanginginig, at hindi siguradong hakbang, papalapit sa kanya. Pinaniwalaan kita. Pinagkatiwalaan kita. Gelo, pakiusap. Makinig ka. Umiiyak na sabi ni Ara. Narinig ko ang lahat. Ang pag-uusap ninyo ng kasabwat mo. Tanga kasi kaya madaling mauto. Yun ba ang tingin mo sa akin? Dumating si Doña Soledad na alarma sa sigawan. Angelo, anong nangyayari? Itanong nyo sa babaeng ito na dinala nyo dito, ina. Sigaw ni Gelo, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang anghel na magliligtas sana sa akin. Isa pala siyang demonyo. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at pawis. Kunin mo ang mga gamit mo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pinal na desisyon at lumayas ka sa pamamahay ko. Gelo, hindi totoo yan, maniwala ka. Pagmamakaawa ni Ara, lumuluhod at pinupulot ang mga papel. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Hinarap niya ang kanyang drafting table. Ang disenyo ng bahay na may malaking bintana. Ang simbolo ng kanyang bagong pag-asa. Sa isang huling pagsabog ng galit at pighati, winasak niya ito. Tinapon niya sa sahig, inapakan. Dinurog hanggang sa maging mga piraso na lang ng kahoy at papel. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang wheelcar at isinara ng padabog ang pinto ng kanyang silid. Naiwan si Ara sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng kasinungalingan at mga durog na pangarap. Si Doña Soledad ay nakatayo lang, hindi alam ang gagawin. Dahan-dahang tumayo si Ara. Hindi na siya umiiyak, wala nang luhang lumalabas. Tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon habang ang malakas na ulan ay biglang bumuhos mula sa kalangitan na tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na puso. 2 araw na parang isang walang katapusang gabi. Umuwi si Ara sa maliit nilang apartment. Ang katawan at kaluluwa ay pagod na pagod. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pag-aalaga sa kanyang ina na kalalabas lang ng ospital. Matagumpay ang operasyon. Ang perang ibinigay sa kanya ni Doña Soledad ay nakapatong lang sa mesa, hindi nagagalaw. Tila isa itong paalala ng kanyang kabiguan. Anak, anong problema? Tanong ng kanyang ina. Hindi ka nang ngumingiti. Wala po ito mo. Nay, pagod lang po. Ngunit alam niyang hindi lang yon pagod. Iyon ay pighati. Sa 3 araw dumating si Jenna, ang kanyang matalik na kaibigan. Dala nito ang paboritong lugaw ni Ara at isang determinadong ekspresyon sa mukha. Hindi ako naniniwala. Bungad nito. Jenna, wala na tayong magagawa. Anong wala? Ara, ginamit nila ang boses natin. May nag-record at nag-edit ng pag-uusap natin. Hindi ba't kahina-hinala iyon? Sino ang gagawa noon? At bakit? Ang mga tanong ni Jenna ay parang mga kidlat na gumising sa manhid na isipan ni Ara. Tama si Jenna. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Isa itong plano. Isang masalimuot na bitag. At isa lang ang taong may kakayahang gawin iyon. Si Victor. Isang apoy ang biglang nag-alab sa puso ni Ara. Hindi na ito awa o pag-ibig. Ito ay galit. Galit para sa panlolokong ginawa sa kanya. At lalo na, galit para sa patuloy na panloloko kay Gelo. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Hindi niya hahayaang sirain ni Victor
ang isang taong nagsisimula pa lang matutong mabuhay muli. "Tulungan mo ako, Jenna," sabi ni Ara. Ang boses ay matatag na ngayon. Ginamit ni Jenna ang kanyang kaalaman sa social media at basic tech. Naalala ni Ara ang sinabi ni Victor tungkol sa isang mahalagang meeting sa board of directors. Hinanap nila online. Nalaman nilang gaganapin ito kinabukasan. Isang espesyal na pulong kung saan formal na iaalok ni Victor ang pagbili sa mayorya ng shares ng De Villa Corp. Gamit ang perang ninakaw niya mula mismo sa kumpanya. Iyon na ang kanyang huling galaw para maangkin ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Ara sa palasyo ng yelo. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot sa lamig nito. Nagsuot siya ng simpleng bestida, dala ang kanyang cellphone at isang tapang na nagmumula sa katotohanan. Dire-diretso siyang pumasok. Hinarang siya ng mga security. Ngunit ang boses niya ay may awtoridad. "Kailangan kong makausap si Gelo de Villa. Ito ay tungkol kay Victor." Narinig ni Doña Soledad ang kanyang boses at lumabas. "Ara, kailangan nating pigilan si Victor. Ngayon na po," sabi ni Ara. Ang mga mata ay determinadong nakatitig sa matanda. Sakto namang palabas si Victor mula sa kanyang opisina. Bihis na bihis para sa kanyang tagumpay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Ara. "Anong ginagawa ng babaeng ito rito?" tanong niya. Ang pagkukunwari ay nawala na. "Victor, may gusto lang akong linawin," sabi ni Ara. Nilakasan ang boses para marinig ng lahat. "Tungkol sa tawag na narinig ni Gelo. Wala akong alam dyan. Talaga ba?" Itinaas ni Ara ang kanyang cellphone. "Dahil ang kaibigan kong si Jenna ay marunong mag-trace ng mga bagay-bagay. At ang tawag na yon na ipinadala sa isang disposable phone ay nagmula sa isang cell tower na napakalapit sa isang coffee shop. Ang coffee shop kung saan ka nag-post ng litrato sa social media mo 10 minuto bago ang tawag na yon. Anong tsansa? Di ba?" Namutla si Victor. "Hindi totoo yan." Sa itaas ng hagdanan, isang pinto ang bumukas. Lumabas si Gelo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang muka ay gusot dahil sa ilang araw na walang tulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Narinig niya ang lahat. At ang financial records ng kumpanya. Pagpapatuloy ni Ara, hindi pinapansin si Gelo. "Ang mga pekeng kumpanya na pinaglipatan mo ng pera. May digital trail ang lahat, Victor, at nakita namin. Isang email, isang pagkakamali mo lang. Ipinadala mo sa maling tao. At ang taong yon ay handang tumestigo. Isa yung bluff, pero tumama ito ng husto." Ang mukha ni Victor ay nag-iba. Ang pagkakalmado ay naging purong sindak. "Sinungaling!" Sigaw niya at akmang susugurin si Ara. "Tama na." Isang boses ang dumagundong sa buong sala. Si Gelo. Gamit ang kanyang mga braso, itinulak niya ang sarili para tumayo. Nangangatog, nakakapit sa barandilya ng hagdanan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Sa loob ng 5 taon, nagbulag-bulagan ako," sabi ni Gelo. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hinayaan kong kainin ako ng kalungkutan. Hinayaan kong ikaw, Victor, ang magpatakbo ng lahat. At hinayaan kong ang sarili kong sakit ay sirain ang tanging taong nagpakita sa akin ng kabutihan." Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na mas malalim pa sa pagsisisi. "Patawad." Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Victor. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakal. "Security!" Agad na pumasok ang mga gwardya. Tinangka ni Victor na tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin siya kay Gelo na may purong pagkamuhi. "Talo ka pa rin, Gelo! Hinding-hindi ka niya mamahalin dahil mamamatay tao ka." Natahimik ang lahat. Ang huling laso ni Victor ay naiwan sa hangin. Nang mawala na si Victor, naiwan ang 3.
Si Doña Soledad na umiiyak, sa Ara na nakatayo lang, hindi makagalaw, at si Gelo na nakatayo pa rin, nanginginig, nakakapit sa hagdanan, nakatitig kay Ara na tila ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Ang katahimikan ay binasag ng isang salita mula kay Gelo. Isang salita na puno ng sakit, pag-asa at pagsusumamo. Ara, patawarin mo ako. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa loob ng De Villa Corporation ay nag-iba na. Ang takot at kawalang katiyakan na iniwan ni Victor ay napalitan ng isang bagong sigla. Sa dulo ng mahabang conference table, nakaupo si Angelo De Villa, hindi sa isang wheelchair, kundi sa isang regular na upuan. May isang saklay na nakasandal sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. At ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang pinamumunuan niya ang pulong. Kailangan nating ibalik ang tiwala, hindi lang ng ating mga kliyente, kundi pati na rin ng ating mga empleyado. Sabi niya, ang mga mata ay may kislap na matagal na wala. Ang De Villa Corp ay hindi lang tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa mga pangarap na itinatayo natin. Matapos ang pulong, naglakad siya. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, papunta sa bintana ng kanyang opisina na tanaw ang buong syudad. Marami nang nangyari. Sumailalim siya sa masinsinang physical therapy at ang mas mahirap, sa therapy ng isip. Hinarap niya ang multo ni Isabela, ang kanyang pagkakasala at ang kanyang kalungkutan. Isang araw, dinalaw niya ang puntod ni Isabela. Hindi na siya umiyak. Sa halip ngumiti siya. Bella, bulong niya. Patawad kung ngayon lang ako bumalik ng buo. Nagkamali ako. Nagalit ako. Pero natuto na ako. May nakilala akong isang tao. Tinuruan niya akong mabuhay ulit. Sana, nasaan ka maman, masaya ka na rin. Pahihintulutan ko na ang sarili kong maging masaya, Bella. Paalam. Iyon ang araw na naramdaman niyang tunay siyang malaya. Samamantala, sa isang masikip ngunit masayang sulok ng syudad, isang bagong laundry shop ang nagbukas. Ang pangalan sa karatula, Sinag ng Araw Laundry Services. Sa loob, si Althea Ara Reyes ay abala sa pagtutupi ng mga damit. Ang pangarap niya ay natupad na. Gamit ang sarili niyang ipon at kaunting tulong mula sa isang anonymous investor na alam naman niya kung sino, na itayo niya ang sarili niyang negosyo. Hindi na siya bumalik sa mansyon pagkatapos ng araw na yon. Kailangan nila pareho ng espasyo. Kailangan nilang paghilumin ang kanilang mga sarili nang magkahiwalay. Nag-uusap sila paminsan-minsan sa telepono. Mga simpleng kumustahan, ngunit sa likod ng bawat salita ay isang damdaming hindi masabi. Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga damit, isang pamilyar na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Napatingala siya. Nakatayo roon si Gelo, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon. Walang wheelchair, tanging isang saklay at isang nangiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Bagay sa'yo ang pangalan ng shop mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Napangiti si Ara. Salamat sa pagbisita, sir. Gelo na lang. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay may kasamang determinasyon. Huminto ito sa harap niya. Ara, alam kong wala akong karapatan. Pagkatapos ng lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, pero nandito ako hindi bilang amo o kliyente. Huminga siya ng malalim. Nandito ako bilang si Gelo, isang lalaking winasak mo ang mga pader, isang lalaking tinuruan mong mangarap muli. May kinuha siya sa kanyang bulsa, hindi ito singsing, hindi ito alahas, isang susi. Hindi ito susi ng mansyon, sabi niya. Hindi rin ito susi ng kotse. Iyan ang susi sa maliit na espasyo sa tabi ng shop mo. Tumingin si Ara sa labas. Ang bakanting lote sa tabi ng laundry shop niya ay isa ng maliit na istruktura
na kasalukuyang ginagawa. Iyon ang magiging bago kong architectural studio, pagpapatuloy ni Jello. Isang lugar kung saan ako gagawa ng mga disenyo para sa mga bahay na simple, abot kaya, pero matibay. Para sa mga taong tulad mo na may malalaking pangarap. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay nasa mga mata na rin niya. Gusto kong maging kapitbahay mo, Ara. Gusto kong maging kasosyo mo. Gusto kong sabay nating itayo ang mga pangarap natin kung papayagan mo ako. Hindi na kailangan ng kontrata. Hindi na kailangan ng pera. Tanging dalawang pusong naghilom at muling natutong magtiwala. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Kinuha niya ang susi mula sa kamay ni Jello. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kuryente ng pag-asa at pag-ibig ang dumaloy sa pagitan nila. Salamat, Jello. Bulong niya. Sabay nating itatayo ang mga pangarap natin. Sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa salamin ng kanyang munting shop, hinawakan ni Jello ang kamay ni Ara. At sa unang pagkakataon, ang kanilang hinaharap ay kasing liwanag ng pangalan sa karatula sa itaas nila. Isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Althea at Angelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, tila naging mga tunay na kaibigan ko sina Ara at Jello. Naramdaman ko ang kanilang bawat pighati, ang kanilang bawat munting tagumpay, at ang bawat tibok ng kanilang mga pusong natutong maghilom at umibig muli. Ang kwento nila ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa isang perpektong tao, kundi sa kakayahang yakapin ang mga di kasakdalan ng isa't isa. Ito ay isang salaysay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na silid, may isang sinag ng araw na laging handang pumasok kung bubuksan lang natin ang ating mga bintana. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na baon ninyo mula sa paglalakbay ni na Ara at Jello? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento, mga minamahal kong tagapakinig,